Nanawagan na ang Simbahang Katolika na bantayan ng publiko ang investigasyon sa flood control scandal. Ang Independent Commission for Infrastructure naman, iginiit na hindi sila papayag na magkaroon ng whitewashing o pagtatakip sa anomalya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. At sa harap ng mga kalamidad na patuloy at sunod-sunod na dumadapo sa ating bayan, nananawagan po kami ng isang pambansang araw ng pananalangin at pagsisisi. Ito ang imbitasyon ni Catholic Bishops' Conference of the Philippines President Cardinal Ambo David sa mga Katoliko sa gitna ng mga kalamidad at katiwalian. Ngayong araw sinimula ng National Day of Prayer and Public Repentance sa magtatagal hanggang Feast of Christ the King sa November 23. Nananawagan din ng CBCP na magmatsyag sa investigasyon sa flood control scandal. Matapos daw kasi ang mga isiniwalat sa pagdinig, anumang hakbang para palitan ng liderato ng Senado ay magdudulot ng pagdududa na may ginagawang cover-up. Kaya tinututulan nila ang mga pagtatangkang pigilan o ideskarilang investigasyon. Nagpahayag din ng suportang CBCP sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, kaya dapat mabigyan ito ng kalayaang mag-imbestiga ng hindi naiimpluwensyahan ng anumang sangay ng gobyerno. Itinanggi naman ni ICI Executive Director Brian Kit Hosaka ang pinalutang ni Congressman Edgar Erice na may isang miyembro ng komisyon na nais mag-resign dahil umano sa kawalan nila ng kapangyarihan. Nanindigan din si Hosaka ng katotohanan ng habol ng ICI kaya hindi sila papayag na magkaroon ng whitewashing. Hindi raw simpleng modus ang korupsyon sa bansa. Kaya lahat ng ebidensya at testimonya ay kanilang i-verify dahil maaaring ito ay hindi totoo at binigay lang para malihis ang investigasyon. Tinawag namang fake news ni Senadora Riza Hontiveros ang kumakalat na mayroon siyang bicameral insertions sa 2025 national budget. Git ng Senadora, lahat ng iminungkahi niyang amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at aprobado ng Senado. Nag-ugat ang issue ng umano'y insertion ni Hontiveros sa isang radio program na inakasahan siya sa pagpapasok umano ng maanumalyang proyekto sa 2025 budget. Paliwanag naman ni Senate President Tito Soto, ang insertion at amendment ay bahagi ng regular na proseso sa budget. Nagiging questionable raw ito kapag hindi in-approve on second reading, at somewhere along the way, pinasok ang amendment or in the BICAM, pinasok, insertion yun. Yun ang insertion. Yun ang hindi natin dapat tinotolerate. Pasok ang pangalan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa shortlist ng Judicial and Bar Council para maging susunod na ombudsman. Ipinasa na ang listahan kay Pangulong Bongbong Marcos para magkapili. Ayon sa batas, may 90 days si PBBM para magtalaga ng bagong ombudsman. Kaya kung susumahin, may hanggang October 30 na lang ang Pangulo para pumili. Mandato ng ombudsman na imbestigahan at panagutin ang mga opisyal ng gobyerno sa mga kaso ng katiwalian. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang mukha ng balita.